Maliban sa 3 provincial hospitals, hawak din ng probinsya ang Luntiang Paraiso Regional Rehabilitation Center. Matatagpuan sa bayan ng New Corelia, taong 2000 ang naitatag ang center na ito upang magsilbing tahanan para sa mga pasyenteng nalulung sa masamang bisyo, partikular na sa illegal drugs at maging sa alak at paninigarilyo. The main approach that we have been applying is the therapeutic community approach. In simple terms, self-help. Sila mismo, they belong to a community and they will be helping each other with regards to the combat of drug dependency. Sa aming pagbisita, 61 residents ang nanunuluyan dito. Maliban sa mga mayroong court orders, ilan sa kanila ay voluntaryong nagpasailalim sa rehabilitasyon. Iba't ibang aktibidad, seminars at libangan ang maaari nilang pagkaabalahan sa minimum na 6 months nilang stay sa rehab center. We have the program, yung TCA, Therapeutic Community Approach. So, kumbaga, structure na siya from the time they wake up until the off floor sa night, 9 p.m. So, meron na po yan naka-schedule ng mga activity per time. Siniguro ng provincial government na magiging maayos ang stay ng mga drug dependents. Noong 2018, sa tulong ng 30 million pesos na grant ng Department of Health, isinaayos nila ang mga dorms na tinutulugan ng mga residents at iba pang facility sa loob ng compound. Ilang mga private donors din ang kusang tumutulong sa rehab center, gaya ng itinayong chapel sa loob ng donasyon ng Tagum Cooperative. Samantala, mula sa maayos na tutulugan hanggang sa pangangailangang medikal, inihanda ito ng provincial government para sa kanila. Maganda ang nangyari ngayon kasi pagdating ni Gob, lalo na nung nag-pandemic tayo, we were given a free hand in developing the facility. No? Nakakapagtayo kaagad tayo ng isolation rooms, treatment rooms, infirmary at saka pharmacy. Tapos may holding area tayo. Tapos ilabas natin yung canteen natin. Tinuturuan din ang mga residents sa mga livelihood projects gaya ng pag-alaga ng kambing. Mula nang maitatag, 20 taon na ang nakalipas, libo-libong residents na ang natulungan ng Luntiang Paraiso. Maging ang mga kabataang lumabag sa batas, binigyang atensyon din ng pamahalaang panlalawigan. Dito sa Bahay Pag-asa, pinatutuloy ang mga tinatawag na children in conflict with the law. Hindi namin tinitingnan sila na may ginagawa sila na mga krimen, kundi itong mga bata ito is just yung victim ng circumstances po. Pagpasok talaga po, no judgment at all sa mga bata. Para purely po tulong ang ibigay namin. Ma-reorient sila sa values, kung ano ang tama sa mali, gumawa ng tama. Kasi sinasabi ko sa kanila always do good. Huwag kayong gumawa ng mali. Isa sa mga nakilala naming bata sa loob ay si Darwin na ulila na sa pareho niyang magulang. Sa murang edad, napasabak sa pagbabanat ng buto si Darwin. Inisip ko nga kung ano, sino mag-alaga sa akin, sino pakain, at saka sa mga kapatid ko. Inisip ko bakit Lord, bakit kami ganito? Iniwan pa kami ng nanay namin at saka nawala pa yung tatay namin na. At dahil wala ng katuwang sa buhay, napasama sa pagbabarkada at paggawa ng mali si Darwin, kung saan nasaksak niya ang nakaalitan niyang barkada. Agad ding sumuko si Darwin matapos ang nangyari. Ngayong nasa pangangalaga na ng Bahay Pag-asa, nais niya na may pagpatuloy ang kanyang pangarap, ang makatapos ng pag-aaral at makahanap ng maayos na trabaho. Dito sa Bahay Pag-asa, malaking pagbabago sa aking sarili. Binigyan pa kami ng chance nila, kuya at saka ate na magbabago ang aming buhay. Dito ko lang lagay sa sarili ko na hindi lang yung makakain ng tatos ng araw at saka walang trabaho. May pangarap ako. Pagdating ko dito, natuloy yung mga pangarap ko. Pagbabahagi rin ni Darwin nang dahil sa Bahay Pag-asa, nagawa niyang makitang muli ang kanyang ina. Para naman sa supervising house parent ng Bahay Pag-asa ni si Paul Solmayor, isang malaking fulfillment para sa kanila na makitang nagbago ang buhay ng mga tinulungan nilang kabataan. Kung may problema o di kaya may achievement sila, sinasabi nila sa amin na ganito. So, maka-proud din po na at least may naabot yung mga bata namin na ganito na sila ngayon.
Hiling ni Paul sana'y lumawak pa ang pag-iisip ng mga tao ukol sa mga kabataang nagkasala sa batas. Dagdag pa niya naway gabayan din ng mga magulang ang kanilang mga anak upang hindi sila maligaw ng landas at makagawa ng mali. Kaugnay nito, isa ang pag-empower sa mga kabataan sa binigyang diin ng gobernador. Bagamat naging hamon ang pandemya sa mga inilalatag nilang youth programs, ito ang nagtulak sa probinsya upang mag-innovate para makalikha pa rin ng aktibidad na lalahukan ng mga kabataan at atletang Davao noon. Sa tulong ng virtual activities, patuloy ang pagtitrain sa mga kabataan kasabay ng pagpapalakas ng mga sports organizations. Nakipag-tie up tayo sa Philippine Sports Commission at nagkaroon ng mga training at seminars at talagang hinasa for accreditation ng mga coaches habang nasa pandemya tayo. Ito yung instruction ni Kuya Gob na hindi dapat iwanan ang kabataan at mga atleta sa panahon ng pandemya. Bukod sa nahahasa ang kakayahan ng mga kabataan, layon din ng sports and youth programs na malayo sila sa hindi magagandang gawain. Ang sports naman talaga, pati yung mga youth program, hindi lang yan usaping personal na paghasa ng kakayahan. Ito yung pagkuha ng atensyon nila mula doon sa posibleng masamang pangyayari gaya ng bisyo, paninigarilyo, pagdodroga, at kung ano-ano pa. Busy man tayo, may pandemya man, buo ang programa ng kabataan, maging sportsman, maging youth development. No? Kasi nga, we really have to train the youths. Samantala, para naman sa mga kabataan at kababaihang biktima ng abuso, pagpapabaya at armed conflict dito sa Women Development Center sila inaaruga. Mula 2004, nasa 300 clients na ang natulungan ng nasabing center. Sa naging pagbisita ng aming grupo, 5 kababaihan ang naabutan naming kinikater ng pasilidad. Mula sa paggising hanggang sa pagtulog, may nakalang aktibidad para sa mga hinahouse na client dito. Tinuturuan din sila sa mga gawaing bahay at nabibigyan din sila ng oras para makapaglibang. Sa aming pagbisita, naghandog pa sila ng isang sayaw kung saan kasama si Michelle, isang special child. 8 taon nang naninirahan sa Women Development Center si Michelle. Ayon kay June Ellen Agmata, ang center head ng pasilidad, sinubukan nilang hanapin ang maaring kaanak ni Michelle. Ngunit tila wala na umanong willing na mag-aruga pa sa dalaga. She was abandoned. Patay na yung tatay niya. Sabi ng mga nakabigay sa amin ng information, buhay pa yung nanay, pero nung binalikan namin yung last na lugar na sinabing address niya, wala na talaga kaming matrace. Siguro alam din ng nanay na nandito siya, kaya lang ayaw niyang kukunin kasi based sa information na na-receive namin, she was also abused. Sa ilang taong pagtatrabaho ni June Ellen sa naturang center, iba't ibang istorya na ang kanyang napakinggan at binigyang pansin at tiyak na tatatak sa kanya ang naging buhay ni Michelle. Para sa kanila, si Michelle ang itinuturing nilang prinsesa. Gayunpaman, base sa standard ng DSWD, kinakailangang ilipat si Michelle sa facility na angkop para sa kanyang kaso. Ngayon ay ongoing na ang negotiation ng center sa DSWD. Malulungkot talaga kami kasi si Michelle lang nagbibigay buhay dito sa center. Siya lang yung parang prinsesa namin dito kasi alaga namin siyang lahat. Kinokondisyon namin siya. Ayaw niya, pero sinasabi din namin na doon marami kang kaibigan, katulad mo rin, aalagaan ka ng maayos. Isang malaking accomplishment para sa social worker gaya ni June na matulungan ang mga kababaihang tulad ni Michelle na biktima ng pang-abuso at karahasan. Hiling niya sana'y lalo pang mabigyan ng atensyon ang pangangailangan ng mga ito. Totally ma-address natin ang kahirapan ng mga batang kababaihan na nagiging ganito. At least man lang pag-uwi nila, yung equip na sila, yung totally makakatindig na sila sa kanilang sariling mga paa. Kahit sinong mag-abuso sa kanila, alam na nilang lumaban. Samantala, nitong Pebrero nang pasinayaan sa Tagum City ang kauna-unahang center sa Mindanao para sa mga children with special needs. Dinaluhan ang nasabing programa ng mga provincial officials, Tagum City LGU at ang Department of Social Welfare and Development Region 11 na nanguna sa pagpapatayo ng proyekto. So ang tanan mga bata na kinahanglan makabangan sa gobyerno, mao man ang sagot karon.
o diri pa nahitabo sa Tagum. So ako mapasalamaton kay o proud ko nga sa Tagum City nabutan ang Center for Children with Special Needs, siyempre pagtagom Davao del Norte na. So ako kung naitagom tagumpay sa probinsya natay one team, one doctor, one team. Maliban sa health at youth sector, isa rin sa malaking bahagi ng agenda ay ang kahandaan sa sakuna. Ngayon din sa pangangalaga sa kalikasan. Madalang mangdaanan ng natural calamities ang Davao del Norte pagbabahagi ni Governor. Noon pa man, madalas na bahain ang kanilang probinsya. Ang problema sa Davao del Norte, for the past 40 years, baha. 10 o 15 times na bahain na itong Davao del Norte in a year. Dahil po silted na yung river, silted na rin yung dagat. Hindi siya ganong dinadaanan ng bagyo pero we are frequently visited by flooding dahil rin sa sitwasyon ng lupa sa topography ng probinsya. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Division, madalas na malubog ang mga low-lying areas ng probinsya, gaya na lamang ng Barangay Pagsabangan dito sa Tagum City. Well known na po ang Barangay Pagsabangan na isa po na fully flooded area. Every 3 days successive na ulan, expected na yun na magbaha. Sa ibang lugar is 6 feet. Lubog lahat ng sakahan. Doon banda, lampas tao dito ang baha. Dito naman sir, taga-dibdib. Lahat ng palay dito, hindi mo na makikita. Wala kaming makain kasi yung palay na bahaan na, tapos nalalanta na lahat. Nag-antay na lang kami pag mayroong nagbibigay sa amin ng tulong. Dito naman sa highway, pansamantalang lumilikas sa mga apektadong pamilya. Nang maupo bilang gobernador, agad na ininspeksyon ang mga waterways at dito nalaman na puno na ng lupa o silt ang ilalim nito. Kaya sa tulong ng Department of Public Works and Highways, agad itong nag-request ng barge at ilang heavy equipment upang masimulan ang pagdidredge sa malalaking ilog. Meron kaming hiniram na dredging machine coming from Department of Public Works and Highways because this area is under their program what we call Libuganon River Basin Projects. During the time that we start dredging the rivers, 90% it really helps the perennial problem within the 4 municipalities that every time there is what we call heavy rain, talaga pong sa ngayon walang problema. Sa inilunsad naman nilang Operation Canal, isinaayos ang creeks at kanal na pinagdaluyan ng tubig na madalas ding umapaw tuwing tag-ulan. Yung mga kanal na primary canal, pinalakyan ko. Yung width, naging 5 meters, 3 meters yung lalim. So, buong probinsya, may connectivity lahat. Yung tubig, pag nagsalubong yan, magkaroon ng backflow. Pero pag nag-backflow siya, siyempre lahat yung primary canal na malaki na, parang creek na rin, doon sila yung mag-absorb sa excess water. Ang nangyari, wala nang baha. Actually, 2 years na kaming hindi binabaha ng sobra-sobra, kumbaga. Sa ngayon, after yung Operation Canal na tinawag namin, tapos yung dredging, talagang mabilis na lumabas yung tubig. Nagpapasalamat kami kang Kuya Gov at saka sa engineering office na diselt yung creek namin na masyadong mababa. So, ngayon, tuloy-tuloy na ang tubig ng Agos kasi malalim na kasi ang creek. Kaugnay nito, hinihikayat ang malawakang reforestation sa mga nakalbong kagubatan. Sa pangunguna ng Provincial Environment and Natural Resources, libo-libong seedlings ang kanilang ipinamamahagi. Ito ang isa rin sa nakikitang sagot sa mabilis na pagbagsak ng tubig mula sa kabundukan, dahilan upang bahain ang mabababang lugar. We have a massive reforestation efforts. Just this year, we are going to reforest 40 or 140 hectares in Talaingod. We are doing that every year to really ensure that we are, if not carbon neutral, at least malimitahan lang yung
yung emission natin, no? By sequestering carbon even more. Sa mga programang inilunsad ng Provincial Government of Davao del Norte pagdating sa agrikultura, turismo, infrastruktura, kalusugan, kabataan at kalikasan, tiyak na nagbunga ito ng mas maginhawa, produktibo at ligtas na pamumuhay para sa libo-libong pamilyang Davaonon. Bagyamang pinadapa ng pandemya, hindi nagpasindak ang pamahalaan. Bagkus, sumibol ang mas masidhing pagnanais na umagapay sa nangangailangan. Hindi magiging matagumpay ang anumang mithiin kung hindi mamamayani ang pagkakapit-bisig. Ngunit dito sa Davao del Norte, naniniwala ang pamahalaan at ang lahat ng sektor ng lipunan na ang tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Is encouraging everybody and asking everybody, especially the people of Davao del Norte, to act as one, to be part of the group, na magtulungan tayo, no? Kasi we have only one dream for the province, no? To really have a premier province, yung everybody has its own food on the table and everybody has its own decent na pamumuhay. So we're always shouting, One Davnor, one team. Ang slogan natin dito is one team, one Davnor. Ito yung sign. Dahil nagkaisa po lahat. Bilang gobernador, lahat kailangan buo tayo para sa madalian na paghatid ng serbisyo. Sana po hindi po mawala ng pag-asa ang lahat. Kailangan po talaga tayo po ay sama-samang magdasal na kayanin natin itong hinaharap natin na problema. So kailangan talaga magkaisa para na maibsan naman kung ano ang problema na hinaharap natin ngayon. One Davnor, one team. Ito ang mga katagang bukang bibig ng mga Davaonong puno ng pag-asa. Na anumang pagsubok ay malalampasan basta't pagkakaisa ang umiiral sa diwa ng bawat isa. Minsan ang nabalot ng pangamba at pagkabigo. Nagsilbing inspirasyon lamang ang mga ito upang maiangat nila ang lalawigan na balang araw ay titingalain ng buong bansa. Magandang gabi, Pilipinas!